pag-uusapan ngayon, nandito po ito sa aklat ni Father Winston Cabading. Greetings muna tayo mga kapatid sa malugod nating taga-subaybay. So, welcome po sa mga punto per punto supporters. Nandun na daw sila sa ating office. Ako po ay excited na makapanayam, makamit yung mga kasamahan natin galing sa iba't ibang dako ng mundo po. Okay? Tingnan ko muna kung na live na ba tayo. Okay, live na po tayo sa YouTube channel natin and Facebook page natin. Okay, live na tayo. Salamat sa Diyos. Live na tayo. Okay, praise the Lord. Isang araw na naman na magkabahagi tayo ng kaalaman patungkol sa pananampalataya, ng ating pananampalataya, mga kapatid. So ngayon, nakinig natin si Roland kasama Janice Bangay, Jan Dao, Hi Father Darwin, si Mag Sala, Pain Tinay, si Maria Sarmento, Layuhan Anili, si Maria Shirley Milchor, nanood sa atin ngayon, si Amor Tabigi Casero, Princess Yuna Ocon, Andel Cabosas, Jimilan Quizon, okay, Dindo de la Cruz, Divian Buenavista Sumaoy, nanood sa atin. Sister Maria Sarmento ang nanguna sa pagpadala ng stars. No? Salamat, sister. Si Lourdes Tilio Salim, si Imagine, si Roel Balog Galo. So, lagi itong sumusubaybay sa ating programa. At salamat tayo. No? Marami na tayong naabot sa iba't ibang mundo. Very inspiring po. Kahit nandito lang tayo sa kwarto, nagsisiwalat sa mga magandang balita, marami pala tayong naabot. No? So, very inspiring mga kapatid. So, kaya nga nakabigay ito sa atin na patuloy na pag-aaral, pagsisiyasat sa mga aral ng simbahan. Para po magamit natin at maibahagi natin. Hindi lang magamit natin, maibahagi pa natin unang-una sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin, at sa mga kaibigan natin. Ibahagi niyo po ito without hesitation po. Dahil it will lead us to salvation. Ang ganda. So ngayon mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Okay. Nandito po ito sa aklat ni Father Cabading. Disposing of cursed objects. Ano ba yung cursed object? Yung mga anting-anting mo, it is a cursed object. Yung mga langis galing sa mga albulayo, it is a cursed object. Superstitious object or occult objects. Yung mga prayer mo na may Latin pero wala namang kahulugan, it is an occult prayer. It is a cursed object po. Dapat i-dispose natin yan. Dahil magbibigay yung demonyo ng kapangyarihan o gagamot siya. Kapag gagamot siya, it is not a free. There is a compensation. Meron po yung kapalit, mga kapatid. Yan po ang demonyo. So ngayon, babasahin natin yung redactor's notes ni Father Winston Cabading, ang naunang exorcist, idol natin na exorcist, no? Sabi niya, all cursed objects should be disposed of properly. Dapat i-dispose natin yan in a proper sense. So, okay mga lala, dahil pinopost ko na po kagabi yung prayer, how to dispose properly ang ating occult objects. And then, ito lang yung mga explanation niya
na hindi ko po nailagay po doon. Okay. All ties of the object with evil sources should be broken first. So, yung mga anting-anting nyo, dapat i-deform siya. Kung hindi man ma-broken, dapat ma-deform siya bago pagdasalan. Okay. Then sprinkled after sa pag-deform sa objects. Then sprinkled with holy water and holy oil. So, pwede nyo nang lagyan ng holy and exorcised oil and holy and exorcised water po. They are to be burned in a blessed fire. So, yung gagamitin mo na pangsunog, it should be blessed. No? Used by a blessed fire, if possible. So, yan ang ginagawa natin na i-bless natin. And then bago i-burn, no, it should be burned in a blessed fire, no, if possible. And the ashes collected and buried in a proper manner with a prayer. So kung ma-ashes na sila, ilibing libing sa good soil, no, or sa lupa. If burning is possible, they should be first destroyed or dismembered or deformed and then safely buried. So, bago mo ilibing, i-deform mo muna. Baka hukayin yun. And then, gagamitin uli. I-deform talaga. Those biological fluids, yung mga biological fluids, that were expelled from a person through the mouth can be safely thrown into the usual garbage container after the proper prayers of breaking of unholy ties, links, and curses, sprinkling with holy water and blessed oil. Meron yung mga fluid galing sa katawan ng isang tao. So, anong gawin natin? Kung meron man, i-wrap natin yung fluid, biological fluid, and then itapon sa gagawa ng prayer of breaking unholy salters. Nandyan po yan sa aklat ni Father Sikia. Nandyan po yan sa aklat ni Father Sikia, breaking the unholy salters and curses, links, and bandages. And then lagyan ng holy and exorcised water and oil. They are to be carefully wrapped before disposal, and then burned and buried in the ground, and washed by living water in the river and sea. Mixing them with the usual garbage must be avoided as much as possible. Kung itatapon mo lang yan sa garbage, hindi po maganda yan. Risky po yan. Lalo-lalo na sa mga garbage collector. Risky po yan. And then matapos yan, manghinaw, no? You should wash your hand with holy and exorcised water po. Yan po ang dapat nating gawin. Dapat madagdagan talaga yung kaalaman natin patungkol dito. Dahil busy na po tayo, and dahil dyan, maraming mga spiritual harassment na hindi natin na-recognize. At kung alam lang natin ito, malalaman natin ito, yung procedure, so marami tayong ma-save, na hindi na tayo malumos sa utang. Kung oppression yung sakit mo, malumos ka talaga sa utang, mabaon ka talaga sa utang, mga kapatid. Procedure to destroy occult or cursed objects. Keep in mind that this procedure is not magic. So take note, ha, itong procedure na ito ay hindi ito magic, mga kapatid, no? Hindi ito magic, mga kapatid. It is not a magic. Kailangan ito ng pag-increase ng ating pananampalataya, mga kapatid. The primary power of the sacramentals used in this rite, holy water, and Saint Benedict Medal, is in your faith. Saan galing yung kapangyarihan ng mga sacramentals? In the faith of the church and in your faith.
Okay, malinaw yan ha. The sacramentals do have a secondary effect in that they are items have been blessed and made holy by God. Demons do not like being around such things. No, totoo yan. Totoo yan. Based sa aming karanasan. Ngayon, mag-exercise po ako. Hindi ko alam kung ilan yung exercise ko ngayon. Na 3, 4. Dahil wala tayong schedule, baka aabot ng 5 yung exercise ko ngayon. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. No? I hope you are inspired every day. So, araw-araw po, we are inspired by God, not inspired by money, not inspired by anyone else, not inspired by wealth, not inspired by fame, not inspired by position, but we are inspired by God alone. No? So, sinishare ko po ito sa inyo para ma-share nyo naman sa iba. No? Napipilitan ako mag-Tagalog kahit hindi ako marunong mag-Tagalog. No? So, matatakot talaga kapag meron ka mga sacramentals, katulad ng scapulars, blessed by the priest. Huwag nyo pong isuot yung scapular without a blessing from the priest. Hindi po maganda yon na practice. Pag bili mo, sa pag-avail mo ng mga religious items, nilagay mo agad sa altar mo. Hindi maganda yon. Dapat i-bless mo muna sa pare. Okay, malinaw ba yan? In destroying the item so that it is no longer resembles what it once was, removes the attachment that it had for the demons, and the curse or spell other attachment. So kung ma-deform lang yung occult objects, yung superstitious object, yung piao, yung feng shui, ma-deform lang sila. No? Anong sabi dito? Removes the attachment that it had for the demons. So, ma-remove na yung attachment. Kaya, kailangan i-deform, mga kapatid. May ganong sa akin, Father, pwede bang ibigay sa iba? Hindi. I-deform nga yan eh. Para yung attachment of the evil spirits, wala na po. Malinaw ba yan? Okay. Patuloy. This is a spiritual principle. Take note ha, this is a spiritual principle. Ano ba yung spiritual principle na yan? Even with the blessed items, like a rosary, once the rosary falls apart or is taken apart or no longer resembles a rosary, the blessing that was attached to the rosary is no longer there. Kung ma-deform yung mga religious items natin, ma-deform, the blessing is no longer there. So, kung maayos mo yan, ipa-bless mo, uli. Okay? Huwag mong i-decorate, no? Nawala yung ulo ng santo ninyo. Lagyan mo ng, ni-refer mo. Bago mo yan ilagay muli sa iyong altar, ipa-bless mo na yan sa pari. Dahil it is a spiritual principle. Kung ma-deform na yung object, mga kapatid, kahit sacramentals pa yan, nawala na po yung blessing. So, kung ma-form siya, ma-reconstruct yung sacred image mo, dapat ipa-bless sa pari muli. Okay? Yan po ang spiritual principle. Burying the remains of the destroyed item in the ground, in the earth, symbolizes a cleansing for the good earth. So, yung paglibing natin sa lupa, sa mga cursed object, it is a cleansing pala. So, mas mabuti na ilibing na lang. I-deform at ilibing. So, hukay tayo dun sa lila ng malaking mag-kauta dito. Malaking dakong buho. Okay. Items that are biodegradable and will not pollute, such as ashes remaining after burning an items, may also be discarded in rushing water, like a river or a stream.
Do not discard these items in your sewer system or the garbage. This can be a risk sometimes in doing this ritual. There is a risk. There can be a risk. So kaya kailangan na may risko sa kailangan na spiritually prepared ka. Spiritually disposed ka. At andito naman yung ating office pero wala pa tayong sapat na lugar i-dispose yung mga bagay na ito. Pero sa paglipat natin, yan ang isa sa mga special na gagawin natin. Meron talaga yung mga proper disposal area sa mga so sa paglibing yan, it is a cleansing from the good earth. Okay? So, ito na yung prayer na pinupost natin. So, bago ka mag-pray, bless the object with the oil, holy water, in the name of the Father. Ito yung prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pinupost ko na po kahapon yung prayer. Cut the unholy ties. Kung wala kayong malalapitan, kayo na po. Kung wala kayong malalapitan ng mga exorcists, dahil yung dioceses ninyo, yung exorcist na na-appoint are very busy. So, sinishare ko na lang sa inyo. Pwede ba kayo mag-dispose? Pwede po. Huwag kayong matakot. It is kailangan lang, increase your faith. When you increase your fear, you feed the demons. When you increase your faith, you starve the demons. Okay? Cut the unholy ties, links, and bandages between the objects and evil sources and spirits to the prayer of the breaking of unholy soul ties. So, nandyan po yan sa itim na aklat ni Father Sikia. Okay? Pray the following prayer over the items. If married, pray this together with your spouse if possible. So, mas mabuti buong pamilya po. Father in heaven, we ask you to bind and cast away from us and our entire family, babasahin ko lang na, and all those who have come into contact with these materials, any demonic entities that may have been attached to these materials. We plead the blood of Jesus over these materials and take back any ground the evil one may have snatched from us because of the presence of these materials in our home and possession. Strengthen, O Lord, the hedge of protection around each of us and our family. Bless us and our family. Oh Lord, help is to love you more. We also ask that you be with the person who give us these materials para maprotektahan din yung nagbigay sa'yo. Okay? Ang ganda ng prayer, no? Para maprotektahan din yung nagbigay sa'yo nito. Okay? Free them from any bandage. Help them to understand your ways and bless them. Ang ganda, no? Ng prayer. Pati na yung albularyo nagbigay sa'yo, nag-ask din tayo ng protection sa kanila. We ask these things with the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, Blessed Apostles Peter and Paul, Blessed Archangels Saint Michael, Gabriel, Raphael, Saint Nicholas, Saint Dominic, yung patron saint mo. Kung sino yung patron saint mo, inirate mo. My guardian angels, very important yung guardian angels natin, kung plural, dahil marami kayo, with our guardian angels. Okay? And all the saints and angels of heaven, and powerful in the holy and mighty name of your Son, Jesus Christ, whose name causes hell to tremble. Amen. Ang ganda ng prayer, mga kapatid, na. So, pinupost ko niya yan kagabi. So, patuloy tayo, mga kapatid. Patuloy tayo, ha. Pero ipatuloy ko ito mamaya dahil 15 minutes lang yung sinabi ko sa inyo, di ba? Okay. So 15 minutes lang tayo at meron pa ako i-unwent, no, 19. To be continued lang ito, mga kapatid, ha. Keep in touch na lang sa live natin dahil
bubusugin ko kayo sa mga katotohanan ng ating pananampalataya po. Yan po ang promise ko habang nabubuhay tayo, habang may lakas, habang may capacity to learn, continue to read more for the people of God. At mag-continue tayo sa dapat natin na bigyan ng pansin. So sana po ay mabigyan natin ng pansin. Kung wala na kayong oras sa pagbasa, nandito tayo to catechize you all. Okay, pasalamat na lang tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin. Nag-comment dito, 1 minute. Good morning, Father. Na-dispose ko na yung old items. Na-retalias ko na limot man gugwash of holy water. Perte na akong suka pag-pray. Si Ermelita, pilid nyo pa lang. So, gikanta na ko ang Salve Regina, naghaplas ko sa oil, balik na ko. Tapos prayer hangtod na ulian ko. Yes, it is a spiritual struggle, a spiritual battle, mga kapatid. I hope you will not be increasing your fear, mga kapatid. Faith, fear. You should not increasing your fear. But please increase your hope and faith. Father, salamat sa nakita ta. Kay natubag jud ako mga pangutana nako kay nasagot daw yung mga tanong patungkol sa tanggalan. Sige, okay ra na wala na ko'y sakit pero kabalo ko na ara jud sa lawas nako pero sige na ko deliverance gaan na jud ako paminaw. So yung sakit niya wala na at siguro mabigat yung kanyang katawan dahil sabi niya magaan na daw ngayon. So lagi siyang nag-pray of deliverance. Pasalamat siya. Bisan ko kaayo kasabot kahit hindi ako nakaintindi ng English sa pag-deliverance ko kaayo. So continue to learn more English and more vocabularies po para madali mo maintindihan. Carmen Yek Manasio. Good morning, Father Darwin, watching from Cebu City. God is good all the time. Amen. Totoo yan. And then sa kabila naman, tingnan natin. Dahil 15 minutes lang tayo magla-live, no? Para makagawa naman tayo sa mga dapat nating gawin. Okay? So, maraming nanonood sa atin sa kabilang linya. Ay may nagpadala sa atin ng 1,000 pesos po. Salamat po, Lucrecia Baral. Super chat. Pwede kayo magpadala sa super chat dito sa ating YouTube channel. Kalikasan at pag-ibig, kaanindot paminawon sa pulong history sa mga prayer sa Catholic. Manimbaut jud ang imong balahibo basta kinasing-kasing may bawaan pulong sa Diyos. Totoo yan. Let's celebrate the first super on live, super chat, no? Si Sister Baral, no? Lucrecia. Father, pwede ba magpa-deliver sa balay? Extended family man ko. Unya, iglesia pa jud ang akong ugangan. So, dapat yung may-ari, mga kapatid. Kung wala nang iba, pwede yung gawin mo intercessory prayer, hindi imperative po. Okay? Delia, good morning, Father Darwin. From Don Carlos, Bukidnon. Taga Bukidnon, kumusta na po kayo? Good morning, Father. Watching from Chile. Wow, no? At ngayong December 7 po, punta tayo sa this Saturday, Brother Edison. Punta tayo sa Candula Oriental. So, naghihintay na po yung mga kasamahan natin, ang mga parokyano natin doon. Okay, ang dami ko pang i-share sa inyo pero wala na tayong oras, mga kapatid. To be continued lang ang how to dispose properly. Yung prayer po, may mga instruction at i-share ko po ito. Hindi namin ito pa ipagkait sa inyo dahil malaking tulong po ito sa mga lugar na walang exorcist, walang deliverance minister, no, na makapag-accommodate sa inyo. Okay? Salamat na lang ako sa mga star senders natin ngayon, mga regular star senders. Oy, si Sheila Vito nangunguna. Wow, 500 stars. Si Sister Maria Sarmento, 200 stars. Si Sister Maria, hindi ko mabasa yung yung Cornopio ba ito? Lagi din ito nagpadala sa atin ng 200 stars. Si Ika Giyak, 100 stars. Si Amina Ilga, 100 stars. At si Lynn Tapaw, 50 stars. Si Bernarda Ibarzabal, 50 stars. So, salamat po sa inyo, ha?
Ang Diyos na po ang magsukli sa inyong kabutihan at salamat din sa mga nagpadala sa GCash at sa bank account natin. By the way, para po yun sa vocation. Meron 16 seminarians tinutulungan sa programang ito. Meron ding Catholic school na tinutulungan sa programang ito. Yung pinadala ninyo ay kahit piso hindi ko po yung ginagastos natin yan sa mission at charity natin sa programang ito at sa evangelization natin sa mga CFD na laging nagsisiwalat sa katotohanan. Okay? At salamat sa Panginoon ay ating i-close ito sa isang panalangin po. At keep in touch ha. Baka mamayang gabi ang to be continued sa ating dahil meron pa akong i-share na fallacy of mimic thinking. Na-fall po ito sa fallacy of wrong thinking po. Okay? Sa abot ng makakaya ko, i-share ko lahat ng mga kaalaman ko patungkol sa ating pananampalataya po. Sana po ay natuwa po kayo. After this, ang babasa naman tayo para i-share ko sa mga tao mamaya na bumibisita sa office natin. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray. O do thou, O Prince of heavenly hosts, with the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits, who prowl through the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight, Team Maria, tatak CFD with a humble heart po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.